Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang patindi ng patindi ang matutuklasan natin dito sa dalawang mag-amo na ito. Senior Aguila at itong si Mamerto Galanida. Sino nga ba ang tinatawag dito sa video na ito? Ang nilalaman na video na ito ay pinanser ni Senyor Aguila. Naku po, matindi. May pinanser pala ito si Senyor Aguila. At sino rin ito? Na ika nga po nung panahon ni Pangulong Duterte ay patatahimikin sana, subalit nakatunog at dyan ho nagtago sa ika nga po'y kapihan kasama si Senyor Aguila. Sino nga itong tao na ito? Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ang game plan nila, kukunin ang liderato ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. So, sa lahat ng interview, ngayon ko lang talaga ito sasabihin para magkaroon ng linaw ang usapin ito. Last, maybe 2018 or 2019. I think it's 2018. Merong isang, sabihin natin, isa sa mga casualty ng drug war ng President Duterte noon, kilalang personalidad, pinatay sa Siargao. Yung kanyang business partner, taga-amin sa Socorro. Siya yung number 2 nung pinatay sa Siargao. Dahil natunugan na niya na siya na yung isusunod, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng human shield. Na hindi siya mapasok sa mga kinatakutan niyang tao na kumuha sa kanyang partner doon sa Siargao. Naghanap siya ng paraan na makapag-organize ng maraming tao para magiging human shield niya. Ito na yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Isa sa mga tinitingala na association sa bayan ng Socorro. Napakaganda ng layunin, pagpapatibay sa kulturang Pilipino ng bayanihan, nagtutulungan, pagtatayo ng bahay, collective farming, sa mga sakuna, at iba pa. Maraming association dito sa Socorro na ganun ang layunin. Yon ang napag-isipan niya. Nagawa ng paraan na ang mga tao na 5,000 members ng Socorro Bayanihan Services ay gagawin niyang human shield. Ang nangyari, mayroong isang high school student na mahilig sa arte, mahilig sa mga drama, mga choreography, pa-iba-ibang boses, ganon. At saka, mayroong pagkatataon kasi spoiled ang bata na yun.
Opo. ayaw na, sinabihan ng kanyang parents na habang nag-aaral ka, huwag ka munang papasok ng love life. Kasi teenager, mayroong natipuhang babae, sinabihan ng parent, huwag muna mag-aaral ka. Dahil spoiled brat, naglayas, malipasan ng gutom. Yung malipasan ng gutom, yung grabe na mag-hallucinate. Nung pag-hallucinate ng high school student na yan, iyon ang pagkatao nila. Sinabi na mayroong sumanib na espiritu sa batang ito. Doon, nagsimula ang game plan. Meron siyang nagiging partner na isa ring dating tinitingala dito sa bayan namin. Tinitingala kasi dating opisyal, financer, yung isang tinitingala. Popular naman siya, pangalanan ko na rin, si dating board member Mamerto Galanina. Pangalanan ko na si Jerens Kilari. Okay, alright. Nako po, talagang patindi ng patindi ho ang matutuklasan natin dito sa pagkatao ni Mamerto Galanida at itong leader ng kulto na si Senyor Aguila. Marami natin bibigyan ng highlight dito at matalakay. Kung matatapos po natin at hindi tayo kukulangin sa oras, ay tatapusin po natin ito. Bibilisan ko na. At ito pong video na ito, paalaala, ay 5 months ago na huwan nakakaraan. Hindi po ito bago. Maliwanag po diyan. Bago tayo magpatuloy ay shout out at maraming salamat sa may-ari ho ng video na ito. Ipahintulot ang paggamit ho ng kaunting video clips. At Radyo Japan, shout out po. Maraming salamat. Eto, mga kaibigan, suportahan po natin din ang programa ng Radyo Japan. Okay, dito na po tayo. Talagang bigyan muna natin ng din dito itong pagkatao ni Mamerto Galanida. At talagang itong video na ho ito ay kahapon pa. At kahapon ko pa sana tatalakayin, subalit na nagdalawang isip ako dahil hindi ko lubos maintindihan itong sinasabi nitong nagbunyag. Yan po nakikita nyo diyan sa screen ay siya pong nagbunyag na dating kasapi ho nila kasama ni Senyor Aguila at kasama diyan ho sa kulto ng kapihan, kasama ni Mamerto Galanida before itong lalaki po na makikita nyo diyan sa screen na siya po nagsiwalat. Ang pangalan ay si Ed Sangko. Ed Sangko, maraming salamat po sa pagtiwala. Okay, talagang matindi, di ba? Nagdadalawang isip akong talakayan ito dahil hindi ko lubos maintindihan. Subalit nagkaroon po ako ng hindi lang dalawa, siguro approximately 6 na bisis ko ho ito. Hindi lang, ipalumagay natin mga 8 na binalik-balikan ko ho ang kanyang sinabi diyan na mayroon tao noong panahon ni Rodrigo Duterte na dating presidente ng bansang Pilipinas ay mayroon hong pinatahimik na ikangay mga alam nyo na ho yun. Hindi ko na pwedeng sabihin dito eksaktong word kasi bagka paparusahan na naman ako ni YouTube. Sasabihin ko na lang pinatahimik, nilikida na membro ng pinagbabawal na gamot. Sabihin ko na lang pinagbabawal na gamot, mga kaibigan. At mayroon pang isa na nakatunog na dapat ay patatahimikin din
nitong dating Pangulo ni Rodrigo Duterte noon. Subalit nakatunog at ang ginawa ho ay pumunta diyan sa kapihan upang magtago. At sinasabi nga, tatagalogin ko kasi baka maparusahan ako ng YouTube, nagtago ho doon sa mga tao na karamihan. Human shield ang tawag doon ay diyan ho sa kapihan nangyari. Nagtatanong sa akin at sumasagi sa aking puso at isipan, sino itong taong ito? Kaya hindi ko makatalakay. At gusto kong ma-research kung sino itong tao na ito na gusto magtago diyan. At nagtago na pala, mga kaibigan. Subalit, hindi ako mapakalit. Inintindi kong mabuti ang video na yan, mga kaibigan. Kahit ho kayo, hindi nyo maintindihan sa una pa lang pagkakarinig nyo. Ulitin nyo po ng ilang times para maintindihan nyo po. At ganyan po ang ginawa ko, mga kaibigan. Maliwanag ko sa video na yan na ang tinutukoy na tao na ito na gustong na pumunta diyan sa kapihan upang magtago dahil nakatunog siya na siya ay patatahimikin nung panahon ni Duterte dahil sangkot siya sa mga pinagbabawal na gamot. Ang mga kasama niya ay napatahimik na. Siya ang susunod. Ito pala ay itong si Mamerto Galaneda, mga kaibigan. Hindi po tayo naninira ng kapwa. Hindi po tayo nag-iimbento. Laman ho ng video na yan, kaya po natin nasabi na si Mamerto Galaneda, mga kaibigan. Mabuti at aking ni-review. Ang akala ko ay ibang tao ang tinutukoy nito. Yung pala ay mismong si Mamerto Galaneda na ang layunin ho. Kaya nandiyan, kaya niya sinakop, kasangkot itong si Senyor Aguila ay para protektahan siya, gamiting human shield, magtago sa ika nga po'y palda, nangihiram, nang ika nga po'y tapang sa mga membro ho niya, mga kaibigan. Naku po, kung iisa-isahin po natin ito, mga kaibigan, ay mahabang talakayan. Kaya medyo kaunting padaan lang ho. Dito pala marami ang nagtatanong, hindi lang po ako, pati diyan sa comment section at kahit sa hearing, kung sino itong tinatawag ko na hindi pinapangalanan na pinanser, mga kaibigan. Kahit kayo alam ko ho, nagtatanong kayo kung sino ang pinanser nitong kapihan at nitong si Senyor Aguila, mga kaibigan. Nandiyan po ang kasagutan. Ayon po sa ating pagre-research at sinasabi sa ruling ng video na yan, ito palang pinanser na tinatawag kahit sa Senate hearing, hindi mapangalanan, diyan ho, pinangalanan na ang pinanser ho ng kapihan. Ang pinanser ni Senyor Aguila ay itong si Mamerto Galaneda. At saan galing ang pera? Saan galing ang pera ni Mamerto Galaneda, mga kaibigan? Kung bakit ito nakakapag-finance? Sa bagay, dati itong superintendent, dating mayor, dating board member. Matikas, di ba? Ma-influensyan tao. Ba't ang hindi po alam ng lahat, nagtatago sa pagiging mayor, nagtatago sa pagiging board member, nagtatago na dati siyang superintendent ng eskwelahan. But yan po ang katotohanan. Laman ng video na yan, nagkakapera din po siya sa pamamagitan ng illegal. Kaya po siya ay nakatunog na siya ay isusunod na patatahimikin ni Rodrigo Duterte. So makatuwid ang pera na tinatawag na siya ang pinanser ay galing po sa illegal, mga kaibigan. Nako po, sabi ko nga sa inyo mahabang talakayan to. Usap-usapan, mga kaibigan, na mayroong laboratory pagawaan po ng pinagbabawal na gamot diyan sa kapihan, mga kaibigan. Ba't hanggang ngayon po wala po tayong ebidensya? Malaking katanungan din po yan, mga kaibigan. Natalakay din natin yan. Saka natin tatalakay kung bakit nawala ang ebidensya. Naku po, ganyan po katalino
si Senyor Aguila at itong si Mamerto Galaneda. Kaya pag gano'n na lang ang takot nitong si Senyor Aguila kay Mamerto Galaneda dahil ito pala ay sangkot di umano sa pinagbabawal na gamot ayon po sa video na yan. Sindikato, mga kaibigan. Kaya't nga, gustong likidahin Nakapagtago diyan sa kapihan. Ginawang human shield. Makikita nyo po sa hearing katabi lagi ni Senyor Aguila. Kung susurin po natin ang mga video ni Senyor Aguila, ang tanging masasabi niya lang, uulitin ko, dahil ito ang pinakamatinding highlight yun Lagi niyang sinasabi, kaya't paulit-ulitin ko din. Your Honor, hindi ko naman kagustuhan na maging presidente ng Socorro ng kapihan dahil hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Hanggang doon lang, hindi niya maituloy mga kaibigan. Halos maiyak siya, tumuluan luha, nagpapawa. Hindi niya maituloy. Ano ang kadugsong nun? Ano ang kaugnayan? Hindi naman siya ng pag-aral, mga kaibigan. Hindi niya tinutuloy. Waring natatakot. Waring may gustong sabihin. Ba't napipigilan, mga kaibigan? Matagal ko nang gustong talakayin yung ganong style na ika nga po bakit sinasabi niya hindi tinutuloy. That's why nasasabi po natin dahil nagkakaroon po tayo ng kaunting linaw, mga kaibigan. Kaya pala, ganyan na lang ang takot mo. Dahil kinatatakutan pala talaga ito si Mamerto Galaneda, mga kaibigan. Nako po, ang dami dapat natin bigyan ng pansin dito, kukulagin tayo sa oras. At least, yan sa tinatawag na pinanser, na kahit sa Senate hearing hindi rin maituro kung sino ang pinanser. Nandiyan maliwanag sa binitawan ng video na yan, na ika nga na itong si Mamerto Galaneda ang pinanser ni Senyor Aguila. Mga kaibigan, matindi, di ba? Naniniwala ba kayo, bago tayo magtapos dito sa ating counting vlog, naniniwala ba kayo na tuluyang na ika nga po'y talagang may kinalaman dito si Mamerto Galaneda? Siya ba talaga ang pinanser ni Senyor Aguila? Siya ba talaga ang utak ng lahat na ginagawa dito ni Senyor Aguila? Dahil hindi pwedeng gumalaw si Senyor Aguila na siya lang may kahit mali ang ginagawa niya, hindi po siyang pwedeng gumalaw nang wala basbas ng kanyang tinatawag na konsultant. Mga kaibigan, dahil sa isang iglap pwede siyang patalsikin, hindi naman pwedeng gawa-gawaan itong mga nangyayari na nagkakaroon po ng kasalan, nagkakaroon po ng panggagahasa, nagkakaroon po na pangabuso. Lahat ng nandun na po, lahat ng pangabuso nandyan mga kaibigan. Hindi ko isa-isahin, kukulangin po tayo sa oras. Kung naniniwala kayo sa sinasabi nito, nasa video na yan, na nagsiwalat ng katotohanan na nangyayari talaga, kung ano talaga ang layunin ni Galaneda, pwede po kayo mag-comment diyan sa comment section. At pwede kayo mag-iwan ng public opinion. Kung hindi man kayo naniniwala, karapatan din nyo po yan, buong puso kung nire-respeto. Wala po tayong sinisiraan dito na ika nga po tao. Hindi po tayo kumakampi dito kay Senyor Aguila. At hindi rin po tayo kumakampi dito kay Mamerto Galaneda. Neutral po tayo. Ang tanging gusto po nating ipunto dito, malinawan kung ano nga ba ang buong katotohanan, mapurusahan hindi lang po si Senyor Aguila, mapurusahan hindi lang si Mamerto Galaneda, mapurusahan dapat po lahat dito
ang sangkot, mga kaibigan. Dahil hindi lang po isang tao, dalawa, tatlo ang sangkot dito. That's why marami pang iba na membro ang sangkot dito, mga kaibigan. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at padaanan natin kaunti. Kita mo yung nag-i-illusionate, nalipasan ng gutom si Senyor Aguila. Habang nalapasan ng gutom ay kung ano na ang ginawa sa sarili. Kaya yan, maliwanag ko sa video, di ba? Kung ano-ano na ang ginagawa. At sinamantala naman ni Ma'am Merto Galaneda na nasasapian daw para na sa ganon ang mga membro ay matumibay ang paniniwala dito kay Senyor Aguila. Mga kaibigan, alam ko biting kayo, kukulangin tayo sa oras, bigyan po ulit natin ng part 3. Part 4 na, mga kaibigan. Sapagkat kukulangin tayo sa oras, ayoko kasi nga magtalakay na ika nga po basta pupunta na lang ako doon sa dulo nang hindi pa nagsisimula. Gusto ko po iniisa-isa ko ho. At nang makuha po natin ang pinakabuod kung ano ang tinatalakay po natin, mga kaibigan. Pasensya na po kung hindi natin lahat nabigyan ng public opinion. Dahil kukulangin tayo sa oras, saka na po ay shoutout. Muli po, nagbabase po tayo diyan sa ruling ng video. Wala po tayong pinapakalat ng pictures, fake news. Kung ano man na mga public opinion na dadagdag ho, yan ay pawang public opinion, katulad ko ho na maliit na vlogger na nagbibigay ng public opinion na nagbabase ho sa ruling ng video. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mahiya. Karapatan nyo magbigay ng public opinion. Ano man ho na mga public opinion na binibigay nyo, buong puso ko hong nire-respeto. Muli po, sabay-sabay tayong pumalakpak. Bye-bye.